Minsan nawawalan ka ng kumpiyansa sa paa mo, kulang sa lakas at kontrol, at natatakot matumba. Pagkatapos ng video na ito, pagkatapos ng 3 ehersisyo na gagawin natin ng magkasama, ibang-iba ang mararamdaman mo. At kapag palagi mo itong ginagawa, magugulat ka kung gaano ka na ulit kasigurado sa pagtayo mo sa iyong mga paa. Ako si Roland Dibscherpracht, 40 taon, ng eksperto sa ehersisyong laban sa sakit. Simulan na agad ang una. Huwag magulat. Kung may problema sa tuhod, maglagay lang ng kahit ano sa ilalim. Mahalaga ito, makakatulong sa iyo ang ehersisyong ito. Ang pagiging sensitibo ng tuhod mo ay dahil din sa pagiging hindi ka sigurado sa pagtayo, kaya kailangang maresolba ito. Kaya pumunta ka sa posisyong ito. Kung kinakailangan, gawin mo ito sa kama o magtiklop ka ng kumot hanggang kayanin mo, at pagkatapos ay dahan-dahan kang bumalik. Baka dito pa lang ay bumigay na agad ang tuhod mo. Paano mo malalaman? Siyempre, masakit talaga at kailangan maramdaman yon para gumaling at magkabisa ang ensayo, pero dapat hanggang kaya mo lang at positibo mo pa ring natitiis. Dahan-dahan kang bumaba pa ng kaunti, baka makarating ka na rin dito at makaupo ka na. Baka maglagay ka rin ng unan dito sa gitna para kapag umupo ka sa unan, kaya mo pa ring tiisin ng maayos. Kapag kaya mo nang umupo, matuwa ka na, ngayon man o mamaya. Ibig sabihin, kalahati ng unang hakbang ay nagawa mo na. Masasabi ko na mas magaan na ang pakiramdam ng mga tuhod mo at mas malakas na ang mga binti mo. At pagkatapos, dahan-dahan kang aatras habang hinihila mo ang iyong pusod papasok. Mapapansin mo na lumalakas ang pag-igting dito. At gagawin mo ito ng 1 minuto. At pagkatapos ng 1 minuto, sisimulan mong idiin ang mga paa mo sa sahig paulit-ulit. Dahil ngayon, darating na ang lakas, gusto mo rin namang magkaroon ng mas malalakas na binti, di ba? Kailangan nilang maging maliksi. Kailangan nilang maging malakas. Kaya idiin mo ng malakas hanggat kaya mo, sabay tayo, laban sa sahig, tapos bitawan mo ulit. Mapapansin mong kaya mo nang mas mahaba ang pag-unat. Ito ang sikreto. Habang lumalalim ito, palakasin at makikita mong gagana ng maayos ang mga binti mo. At ulitin mo, idiin mo ulit ang mga paa mo ng malakas laban sa sahig, tapos bitawan mo ulit at paulit-ulit lang hanggang matapos. Sa huli, lalabas ka, hihiga ka sandali ng nakadapa, at hihilahin mo ulit ng maayos ang mga paa mo papunta sa puwitan mo. Importante ito sa komunikasyon ng kalamnan para makontrol ng maayos ang mga binti at malaman ng bawat kalamnan ang ginagawa ng iba. Para maitala ang mga bagong programa, pagkatapos ay lalabas ka muli. Napakahalaga ng 3 bagay na ito para magamit ng husto ang oras ng pag-eehersisyo, ang Libscherpracht na oras ng pag-eehersisyo. Pangalawang ehersisyo, tumayo ka. Tuwid na tuwid ang mga tuhod at i-arch mo na ang todo ang iyong likod. Tumayo ka ng patagilid, i-arch mo na ang todo ang iyong likod. At kapag ini-arch mo ang iyong likod, pinipilit mo ring yumuko paabante ang iyong balakang. Mapapansin mo agad sa likod, mula puwitan pababa sa hita at binti, likod ng tuhod, yung matinding hatak. Dahan-dahan mong damhin ito. Mapapansin mong lumalakas ang pag-unat. At pagkatapos, dagdagan mo ng 1 minuto. Pumapasok ka ng mas malalim, pero laging hanggang kaya mo lang tiisin. At pagkatapos ng 1 minuto, depende kung nasaan ka, hahawakan mo mula sa likod ang mga binti para mahahawakan mo ang sarili mo. Susubukan mong iangat ang katawan, pero nakasabit ka kaya hindi mo magagawa. Babalik ang lakas sa kalamnan ng hita. Pagkatapos, magpapakawala ka ulit, bababa ka ng kaunti at ulitin mo, hihilahin mo pataas. Magpapakawala ka ulit at papasok ka pa ng kaunti at gagawin mo ito sa pangalawang minuto ng paulit-ulit ayon sa kung ano ang komportable para sa'yo. Malakas na hilahin pataas, malakas na pigilan para hindi ka gumalaw, tapos magpakawala ulit at magpatuloy sa pag-unat. At sa pinakahuli, babalik ulit ang aktibong bahagi. Ang mga tuhod ay tuluyang tuwid at ngayon, gamit ang sarili mong lakas. Hilahin mo ang sarili mo pababa. Hilahin mo ng maayos. At pwede ka ring gumalaw-galaw ng kaunti habang humihila ka para mas madagdagan pa ang galaw. At pagkatapos ay aakyat ka ulit. At ngayon, naihanda na natin ang mga kinakailangan. At ngayon, gagamitin natin ang mga ito na naihanda na. At kumuha ka ng kahit anong pwede mong kapitan, kasing lapad ng balikat ang pagitan
at dahan-dahan kang bumaba at damhin mo muna. Gaano kababa ang kaya mong abutin nang di umaangat ang sakong mo? Baka dito ka lang umabot. Tapos manatili ka lang sa ganyang posisyon at sa loob ng 1 minuto, subukan mong bumaba pa ng bumaba. Kapag hindi mo na kaya bumaba, magpahinga ka muna. Subukan bumaba pa ng konti at mapapansin mong iinit o sasakit ang bahaging ito. Depende sa kondisyon ng katawan mo. At gamit ang training na ito, itong 3 ehersisyo na ito, gawin mo ito ng regular. At mag-iwan ka ng komento kung ano ang naging resulta, kung ano ang naramdaman mo, kung ano ang nararamdaman mo na ngayon. May pakiusap ako. Kung nagustuhan at nabenepisyuhan ka nito, sigurado akong may kakilala ka ring natatakot mahulog o di sigurado sa paglalakad. Ipadala at ibahagi mo sa kanila ang video na ito, magpapasalamat at matutuwa sila.